Nang marinig ni Calista ang sinabi ng doktor, tulad ni Vinson ay hindi siya makapaniwala. Gusto niyang agawin kay Vinson ang papel na hawak nito pero hindi niya magawa dahil nanginginig ang mga kamay niya. Paano nangyaring 3 linggo lang ang tiyan niya, gayong regular lang siyang nagpapacheck up sa doktor ng CSS at alam niyang 2 buwan ng tiyan niya? Meron na naman kayang nagmanipula sa resulta o baka naman nagkamali lang ang gumawa ng test. Rinig na rinig ni Calista ang pagtunog ng daliri ni Vinson nang mahigpit nitong kinuyom ang kamao. Calista, anong ibig sabihin nito? Hindi ka na talaga makapaghintay at nakipagsiping ka na kaagad sa ibang lalaki. Kahit nakakahiwalay pa lang natin, mahinang napatawa si Calista dahil sa galit at akusasyon na binitawan nito. Siya dapat ang unang magpakita ng galit. Gusto niyang kumprontahin ng doktor kung tama bang binigay nitong resulta. Wala rin siyang idea kung anong nangyayari. Bukod kay Vinson, wala na siyang ibang lalaking nakasiping. But what's the point? Hindi ba't mas maganda ito para hindi na siya guluhin ni Vinson? Pinigilan niyang sakit sa damdamin saka ngumiti nang hinarap si Vinson. Magaling siyang magtago ng emosyon. Kaya't hindi nababasa ni Vinson kung anong tunay niyang nararamdaman. Mr. Alcaraz, alam kong buntis ako pero salamat pa rin sa pagdadala sa akin dito sa clinic. Aalis na ho ako at excited akong umuwi para sabihin sa asawa ko magandang balita. Get out! Matalimang matang sabi ni Vinson. Get out of my face at wag ka na magpapakita sa akin. Agad na tumalikod si Calista matapos tong magsalita upang itagong luha na unti-unti nang namumuo dahil kahit na magaling siyang magtago ng emosyon, sa mga sandaling yon hindi niya nakayang itago ang tunay na nararamdaman. Pagkalabas niya ng clinic ay kaagad siyang pumara ng paparating na taxi, saka kaagad na sumakay at nagpahatid sa bahay niya. Gusto niyang sabihin kay Vincent ang totoo. Gusto niyang aminin dito na ito ang ama ng pinagbubuntis niya. Pero paano niya may papaliwanag ang lumabas na resulta? Mahigit 1 buwan na silang hindi nakikita ni Vincent. Habang nasa taxi, gulong-gulong isip ni Calista. Hindi maalis sa isip niyang sinabi ni Vincent. Ang galit sa mata nito. Anger that is felt by those betrayed by someone. Wala na ba talagang pag-asa na magkabalikan sila ni Vinson? Bakit nga ba siyang maasa? Kaya niyang buhayin mag-isang anak niya. Pagkarating sa bahay kagad siyang sinalubong na nag-aalalang si Thor. Nang hindi siya umuwi kagabi, ay labis ang pag-aalala nito kaya dinahilan niya sa isang malapit na hotel siya na malagi dahil hindi niya na kayang bumiyahe papauwi. Mukhang binili naman ni Thor at V ang alibay niya kaya naniwalang mga to sa kanya. Sa elevator pa lang ay inayos na niyang itsura at ang kaninang umiiyak na si Calista. Ngayon ni isang matapang na Calista na ulit. Si Thor ang naghihintay sa kanya sa sala na makapasok siya sa loob. Marahil ay si Via na naman ang hinayaan itong mamahala sa opisina. Boss, mabuti naman at umuwi ka na. Kagabi pa ako naghihintay sa'yo. Umupo sa sofa si Calista at kinuha ang baso ng tubig na iniabot ni Thor sa kauminom bago ito sinagot. Bakit? May importante kang sasabihin? Patamad na tanong niya. Of course. He grinned. Boss, naalala mo pa ba ang tungkol sa Wolf HackerCon? Sa Cebu ito gaganapin at ayon sa nasagap kong balita ay pupunta si Ace. Hindi ba't gustong-gusto mo siyang makita? Biglang umaliwala sa mukha ni Calista. Ace has been her idol ever since then. Dati pa niyang pangarap na makita ang Ace na ito, kaya hindi niya palalampasin ang pagkakataon na makita ito. Of course, I am going. Make the necessary preparations dahil pupunta tayo. Pero paano trabaho mo sa Frederick ngayon? I resign. Tumayo siya matapos subusin ang laman ng baso. Sabihan mo si Via na katagpuin niya tayo doon at hayaan si Creed na mamahala sa kumpanya. Si Creed ang VP for Operations ni Calista. Kaibigan din nila ito at mapagkakatiwalaan kaya naman kampante siya na iwan ditong pamamahala ng kumpanya. A week later, the group of 2 had just arrived at the airport. And while Thor was busy getting their luggage, Calista heard someone calling her. Nang lingunin niya ito, ay nakita niya si Jerome kasamang assistant nito. Parehong mga to na nakasuot ng itim na salamin at nakasuot ng itim na leather jacket at tila ba'y tinatago ang pagmumukha. Sinulyapan niya si Thor at sininyasan ng mauna sa sakyang ipinadala ni Via para sunduin sila. Anong ginagawa mo dito? Hindi ba't may pasok ka? Tinanggal ni Jerome ang suot na salamin at pinatong sa ulo saka nagsalita. Nakatanggap ako ng tip na ngayon ng World HackerCon at dadalong idol ko na si C. Naimbitahan ka ba?
Napaismit si Calista sa narinig at tinalikuran ito para lumabas ng arrival area pero sinundan siya nito. Hindi, pero maghahanap ako ng paraan para makapasok. Umuwi ka na. Kung hindi ka naman pala naimbitahan ay bumalik ka na bago pa malaman ng kuya mo na nandito ka. Saway dito ni Calista. Binisan niyang paglalakad nang makitang sasakyan na lulan si Thor na naghihintay na sa pick-up point. No, hindi ako uuwi. Teka, bakit nandito ka rin pala? Hinabol siya ni Jerome pero nakasakay na siya sa kotse at iniwan ito. Ang siste, hinabol ng taxi ng sinasakyan ni Jerome ang sasakyan nila Calista. Kaya wala siyang nagawa kundi utusan ng driver na bilisan ang pagkapatakbo ng sasakyan. Tinawagan niya si Via, nito na rin ang sasakyan nito sa kanila at ilang minuto nga lang nakalipas ay nakita ni Calista ang sasakyan ni Via. Nihinarangan ng taxi ang sinasakyan ni Jerome at sinamantala nila yon para iligaw ang lalaki. 20 minutos pang nakakalipas ay nakarating na sila sa isang private county club na pinagdarausan ng World HackerCon. Dahil pribadong event ito, ay tanging may mga imbitasyon lang ang nakakapasok. Bago sila pumunta sa mismong venue, ay dumaan na muna sila sa hostel para magbihis tilagay ang maletang dala nila. Required sa event ang magsuot ng mask kaya naman ang bumaba si Calista. Mula sa hostel na tinutuluyan ay nakasuot na siya ng itim na maskara na tila paru-paro ang disenyo. Natatakpan ng ilong at mata niya at tanging labi niya lang ang nakikita. Nakasuot din siya ng medyo maluwag na itim na t-shirt at faded blue jeans na pinaresa niya ng asul na denim. Siya lang ang mag-isang pumasok sa event dahil pribado ang function hall na pinagdarausan ay walang ibang nakakapasok kundi silang mga hacker lang din. Mukhang nag-uumpisa ng event dahil may nagsasalita na sa stage nang makapasok siya. Ang tanging focus ni Calista ay hanapin si Ace. Hindi niya ito kilala pero dahil may name tag na ibinigay sa kanila, gamit ang alias nila ay inikot niyang mata para hanapin to. Nang makita siya ng mga tao sa venue ay kagad siyang kinawayan ng mga ito na ginantihan ng magalang ng ngiti bago hinanap muli si Ace. There he was. Mag-isa itong nakaupo sa sulok at mukhang nakakarami ng inom kahit na alas 4 pa lang ng hapon. Nilapitan to ni Calista at umupo sa bakanting upuan nito sa harap habang nakakunot ang noo. Si Ace pa talagang kaharap niya. Bakit mukhang pamilyar ang figura ng katawan nito sa kanya? Ace? Calista asked the man in front of her carefully. May gamit siyang voice changer para na rin sa safety niya. Mind if I sit here? Hackers like them only do legal matters. White hackers kumbaga, may mga kumpanyang humahawak sa mga to, pero hindi independent si Calista at ilang beses na rin may kumausap sa kanya na kumpanya para sumali sa mga to pero hindi siya pumayag. Ayaw niya ng commitment, lalo na ngayon na nagkakaroon na siya ng mission sa CSS, kaya kailangan nilang tagong pagkakakilanlan sa publiko. Nagangat ng mukha si Ace na natatakpan din ng maskara sa katumingin sa kanya. Hindi katulad ni Calista, ang suot na mask ni Ace ay natatakpan ng buong mukha nito. Bukod sa babat sa manipis itong labi, sumulyap ang kaharap sa name tag na nakasabit sa kaliwang dibdib niya, saka nagpatuloy sa pag-iinom ng alak. Mahina itong tumango pagkatapos. Hello C, may gamit din itong voice changer kaya hindi rin maririnig ang tunay nitong boses. Ngumiti si Calista at kitang-kita yon dahil nakalabas ang kanyang labi. Bigla na kita mga mata ng kaharap na tila binabasa ang kilos na mukha niya. Muli itong kumuha ng inumin sa dumaang waiter. Umangat naman ng isang kilay ni Calista nang makita na tila nakakailang kumita na ng martinang lalaki base sa toothpick na pinalagyan ng olive sa plato nito. Why are you drinking alone and not mingling with others? Don't you feel bored? Not interested? Kagabi lang ay nagka-chat sila ni Ace sa dark web at tinanong niya ito kung makakapunta to pero ang sabi nito ay hindi ito makakapunta kaya nagtaka si Calista kung bakit ito nandito ngayon. I thought you weren't coming. Didn't you say your family's strict and doesn't allow you to attend an event like this? Ace lazy expressions teens behind the mask. When he heard Calista, ramdam yun ng babae lalo nang makitang pagkuyom ng kamao nito na nakapatong sa ibabaw ng mesa. May nasabi ba akong mali? Tanong niya sa sarili. We're separated. Tipid sagot ni Ace. Nang marinig yun ni Calista ay biglang napalis ang ngiti niya. I'm sorry to hear that. Kinuha niyang bote ng wine na nakalagay sa ibabaw ng mesa at sinalina ng walang lamang kupita ng lalaki sa inabot dito. Ang tanging laman ng baso niya ay pineapple juice. She ran away with another man. Munti ka nang maibuga ni Calista ang iniinom na juice dahil sa sinabi ni Ace. Bakit parang pamilyar sa kanyang kwentong ito? Matiim niyang tinitigan si Ace sa ilalim ng maskara na blankong tingin sa nagsasalita sa stage.
Ang topic ngayong HackerCon ay ang bagong system na dinidevelop ng isang kumpanya kung paano pagtingin ng seguridad ng database, lalo ng medical fields. Ilang hospital at establishmento na rin ang ninakawan ng data ng mga masasamang hackers. Mabuti sana kung kinokopy lang ang data, pero binubura yun sa system mismo at kailangan magbayad ng mahal para maibalik. Calista felt even more embarrassed. Sana hindi na siya nagtanong tungkol sa estado ng relasyon nito. Well, pareho lang naman sila ng sitwasyon. Yun nga lang si Vincent na mismo nagtaboy sa kanya palayo. Bumaling ang tingin sa kanya ni Ace. Aren't you married recently too? Nang marinig ang sinabi ni Ace ay nakibit ng balikat si Calista. Saka mapait nang umiti. He migrated to another woman's house too. Walang gana niyang sagot. Aren't we in the same situation? Tumigil ang kamay ni Vincent sa akbang pag-inom ng wine dahil sa sinabi ni C. Muling naningkit ang mata niya at matimit ang tinitigan. Ang mga matang kasing hugis ng mata ng asawa niya. Kung hindi lang kulay brown, ang iris nito ay maniniwala siyang ito si Calista. Kahit ang tindig nito ay parehong-pareho sa asawa niyang iniwan siya para sa ibang lalaki. Why did your husband leave you? Ang sabi sa kanya ni Arthur kaya siya iniwan ni Calista ay dahil iniisip nito na anak niyang batang inampon ni Celeste. Umalis ito nang hindi man lang nagpaalam at hindi man lang siya tinanong kung anong totoo. Paano pa siya makakapagpaliwanag ngayon na may iba nitong asawa at ang masama pa ay magkakanak nito sa iba? Samantalang bago sumagot at sumimsim ng pineapple juice si Calista upang basain ang nanunuyong lalamunan dahil naalala na naman niya si Vincent. Pero ang hindi niya alam na lalaking naiwas sa kanya para sa ibang babae kaharap niya ngayon. Dahil nalaman ko na nagkaroon pala siya ng anak sa ibang babae at ang ayaw ko sa lahat ay maging isang babaeng naninira ng pamilya at hindi ko gusto na niloloko ako ng isang lalaki. Ang matiim na tingin ni Ace ay biglang tumalim pero kagad rin yung nawala pagkaraan. Dahil pareho nilang ayaw pag-usapan ng mga nakaraan tungkol sa asawa nila, ay iniba nilang topic at pinag-usapan ng bagong data protection program na dinidevelop sa ngayon. Nakakadalawang baso lang si Calista ng juice pero kay Vincent na hindi niya mabilang kung gaano na karaming nainom nito. Kahit ang isang buong bote ng red wine sa harapan nito ay naubos na rin. Natigil na lang ang pag-uusap nila nang makita niyang nakatulog na si Ihis sa upuan nito. Nagalangan si Calista kung lalapitan dito o hindi. Kasing tangkad at kasing laki ng katawan ng asawa niya si Ace. At napukaw ang kuryosidad niya nang tanggalin ang suot nitong maskara para tingnan kung anong itsura. She knew that by doing that it would be very rude, but her curiosity got the best out of her. Tumayo si Calista at nilapitan ng lalaki sa hinawakan to sa panga upang tanggalin ang suot nitong maskara. Nasa sulok silang bahagi at may malaking potted plant na nakalagay sa likod ni Ace, kaya medyo tago ang posisyon nila mula sa stage. Ang ibang attendees naman ay masyadong abala sa pakikipag-usap at pakikipag-inuman para bigyan sila ng atensyon. Unti-unting inangat ni Calista ang maskara habang nanginginig ang palad. Hindi niya alam kung anong in-expect niya makita pero sana'y mali siya ng hinala na hindi itong kanyang asawa. There were too many coincidences. Pati ang bulto ng katawan nito ay kapareho ni Vincent, pati ang buhok niya, hindi rin niya may tatanggi na kahit ang suot nitong pabango ay kapareho din kay Vincent. Pero paano ito naging si Ace? She could see the jawline, clean and shave, mukhang bagong ahit lang din. Ngunit bago pa niya maingaangat ang buong maskara ay lumapit sa kanya. Excuse me, Missy. I am here to fetch Mr. Ace and bring him to the hotel. Natigilan si Calista at mabilis na tinanggal sa hawak na maskarang palad. Who are you? Tanong niya. Walang suot na maskarang lalaki pero hindi pamilyar sa kanyang mukha. Mukhang ibang lahi nito. I'm his assistant. I came here with Mr. Ace. Ayaw maniwala na Calista sa lalaki dahil hindi siya sigurado kung nagsasabi ito ng totoo. Kaya sinamahan niya mga ito pabalik sa kwarto. Ninukupan ng mga ito sa hostel na nasa loob lang din ng country club. Bago siya umalis, ibinantaan pa niyang lalaking magpapakilalang assistant nito ang mananagot kapag may nangyaring masama kay Ace. Wala na ring plano si Calista na bumalik sa event kaya nagpasya siya na bumalik sa kwarto. Kakalabas pa lang niya sa kwarto ni Ace nang mula sa kabilang hallway na may isang lalaking pumasok sa kwarto na pinanggalingan niya. Si Arthur. At dahil nakatalikod siya dito, hindi siya nito nakita. Hindi pa man siya nakakarating sa sariling kwarto nang biglang tumunog ang kanyang phone. Nang tignan niyang caller ID nang unot ang kanyang noon nang makita niya si Via, ang tumatawag. Naalala niya inutusan niya ito na ilayo si Jerome. Nagtagumpay kaya ito? Boss! Ang nag-aalalang boss ni Via ang kagad na sumalubong sa kanya. Nang sinagot niya ang tawag, huminto si Calista sa tapat ng bituan na tinutuluyan niyang kwarto at bago itap ang keycard na tinanong ni si Via. Bakit ganyan ang boses mo? May problema ba? Hindi lang basta problema, boss. Nasa ospital ngayon si Jerome dahil nagbanggaan na sinasakyan niyang taxi sa Concrete Island
habang iniwasan ng sasakyan ko. Ano? Napaawang ang labi ni Calista sa narinig. Paano nangyari ito? Agad siyang kinain ng konsensya. Kasalanan niya kung bakit aksidente si Jerome. Kundi sana niya ito tinaboy walang may mangyaring masama dito. Gusto lang naman niya na lalaking makitang idolo nito, si Ace at si C. Kagad na bumiyahing papuntang ospital si Calista. Sinundod siya ni Thor na naghihintay na sa kanya. Boss, hindi ka maniniwala kung sasabihin ko sa'yo kung sino nakita ko. Nilingon ni Calista si Thor na kahit nakapokus sa daan ay hindi pa rin makalimutan ang dumaldal. Simpleng tanong niya. Wala siyang interes sa ibang sasabihin nito dahil lumilipad ang isip niya sa kalagayan ni Jerome. Arthur, ang assistant ng asawa mo. Biglang pumihit na paharap si Calista kay Thor nang marinig ang sinabi nito. Sigurado ka? She asked, agitated. Kung nandito si Arthur, ibig ba sabihin ay tamang hinala niya si Ace at si Vincent? Yes, boss. Nakita ko siya sa lobby at nagkausap pa kami. Then did you ask why he is here? Date. Yun lang sinabi niya. Well, sinabi ko naman sa kanya na nandito tayo para mag-date. Malawak na umiti si Thor. Dahil sa kwentuhan nila ay nakarating sila sa ospital na wala ng panik sa puso ni Calista. Nasa harapan na sila ng nurse's station nang muling tumawag sa kanya si Via. We are here. Saan si Jerome? Tanong niya habang inikot ang tingin sa paligid. No, don't come here. Biglang pigil nila sa Via. Bakit? We are here tapos ayaw mo kaming papuntahin dyan. Biglang sabad naman ni Thor. Frederick Harrington is here. Nabalita niyang pagka-hospital ni Jerome dahil siyang tinawagan bilang personal na contact ni. Dahil nandito na rin sa Cebong lalaki, kagad dito nakarating sa ospital para puntahan ng kapatid. But he is angry. No, he is in wrath. Kaya mas mabuting huwag ka na magpakita dito. Baka ikaw pa mapagbunto na ng galit. Nakagati ka listang pang ibabang labi. Sige, naintindihan ko. Kumusta siya? Malubhaba mang kalagayan niya? Huwag kang mag-alala. Mild concussion lang nangyari sa kanya. Bukod sa konting galos sa noo at braso, wala na siyang ibang natamong sugat. Nakahinga ng maluwag si Calista sa narinig. Wala naman pala siyang dapat na ipag-alala. Maya-maya pa narinig niya ang isang batang babaeng umiiyak habang papunta sa nurse's station. Biglang naalala ni Calista ang sarili sa batang nakikita niya. Nung bata pa siya at iniwan siya ng kanyang ina sa ospital. Marahil ay naawa siya sa bata dahil nakikita niya sarili dito. Kaya sinundan niya ito ng lumampas sa nurse's station at dumiretso sa emergency room habang sinusundan ng stretcher na may sakay na isang babae. Narinig niya ang report na ginawa ng nurses. Emergency blood transfusion. Maraming dugo na wala sa kanya dahil sa aksidente. Mama, mama! Patuloy sa pag-iyak ng bata. Habang nakaupo nito sa sahig at naghihintay sa labas ng makasaradong emergency room. Pilito pinapatahan ng mga nurses pero hindi pa rin tumitigil ng bata. Nilapitan ni Calista at kinausap at sakalang ito tumahan. Ngunit ilang minuto pang lumitas sa tarantang nurse nang marinig niyang nag-uusap. Anong gagawin natin? Wala pang available na RH negative blood. At kahit sa isang malapit na ospital, ay wala rin silang stock. Kung hintayin pa natin ang blood bag na galing sa ibang probinsya ay baka ikamatay na nitong pasyente. Tumayo si Calista na marinig ang sinabi ng nurse. She didn't even hesitate to offer her blood kahit na stranger pa sa kanyang bata. Excuse me, I am RH negative. Pwede ako mag-donate ng dugo. Hindi ko kaano-ano ng pasyente pero alam ko kung gaano ka-rare ang RH negative. Kaya willing ako na mag-donate pero naghintay ang dalawang head nurses sa ibang basabi niya. Puno ng pagmamadali ang mukha. Buntis ako, kaya hindi ako pwede mag-donate pero may alam akong tao na pwede mag-donate ng RH negative. At nandito rin siya sa ospital na to. Matapos sabihin sa dalawang nurse na maghintay sandali ang mga toy kagad na tinawagan ni Calista si Via para alamin kung saan si Jerome saka ito pinuntahan. Nang makarating ay naabutan niya si Frederick na pinapagalitan si Jerome. Naputo lamang ang pag-usap ng mga to dahil sa biglang pagpasok niya. Excuse me, Mr. Harrington. I know you have a RH negative blood type. There is an emergency downstairs and someone badly needed a blood transfusion. Alam niya kung ano ang blood type nito. Hindi dahil siya magkapatid sila, kundi dahil siya naging secretary siya nito at kailangan niyang alamin ang lahat ng impormasyon tungkol dito. At alam din yun ni Frederick kaya hindi siya nito kina-question. Ayaw magpakabayani ni Calista pero naawa siya sa bata dahil nakikita niya sarili niya dito at hindi rin kaya niyang kanyang konsensya. Kung sakaling iwan ng ina nitong bata, kung kaya naman niya na gumawa ng paraan para makatulong ay gagawin niya. Alam ni Frederick na hindi ito pwedeng tumanggi, lalo na nakapag-rare. Nadugo nila pero bago ito umuwi humingi na muna ito ng isang kondisyon. Inaya siya nito para sa labas na mag-usap at pinabantay maigi si Jerome sa bodyguard nito. Papayag ako kung gusto mo ako mag-donate, nagdugo kung papayag ka na ilalaglag mong bata. Alam kong buntis ka Calista at makakasagabal ang batang yun sa kaligayahan ng kapatid ko dahil alam ko kung sino ama ng dinadala mo. Natulala si Calista sa narinig at halos hindi makapaniwala sa sinabi ni Vincent. How can this man be so cruel? Pati ang bata sa sinapupunan niya
na walang kamuang-muang ay gusto nitong saktan. Ang sakit sa kanyang puso dahil sa paulit-ulit na pananakit ng kanyang kapatid ay muling bumalik, pero nang maalala ang mukha ng umiiyak na bata ay lumambot ang kanyang puso. She can just play along with Frederick's request. Pwede naman niya itong pagtaguan ko sakali. Ang importante ngayon ay mailigtas niyang ina ng bata. Nakagat ni Calista ang labit na mamasang matang tumingin kay Frederick. You are really a heartless man. Sige, alang-alang sa taong nag-aagaw buhay. Susundin kung gusto mo. Ngumisi si Frederick. Mabuti naman at madali kang kausap. I hope you will keep your words. Matapos ang kasunduan ng dalawa, ay bumalik sila sa nurse station. At kinausap ang nurse na kagad namang kinuha ng dugo ni Frederick at tinitest kung RH negative nga ito. Nang lumabas ang resulta at masiguradong suitable ito para mag-donate, ay kagad na pinapasok si Frederick sa drawing area para kuhanan ng dugo habang si Calista naman ay naghihintay sa labas. Kasamang bata na kahit papano huminto na sa pag-iyak. Mukhang ito lang ang kasama ng ina nito at baka parating palang ama nito sa ospital. Well, that's what she thought. Matapos nga nakuha na ng dugo si Freddy kay kagad dumiretso sa kanya, habang dugo nito nakalagay sa blood bag at diniretso na sa emergency room. Mukhang nahilo to dahil sa dugo na nawala pero matalim pa rin ang tingin nito kay Calista. Calista, naibigay ko ng dugo na gusto mo. Huwag mong kalimutan ang pinag-usapan natin. Mag-utos ako ng tao sa loob ng 3 araw para maghanap ng magandang ospital sa Manila para ipa-abort ang baby mo. Mapait na ngumiti si Calista. Huwag kang mag-alala, Mr. Harrington. May integridad akong tao. Marunong ako sumunod sa usapan. Samantalang may isang nurse na pumasok sa loob ng drawing room matapos kausapin si Frederick sa Calista. Hey, alam niyo ba na lalaking kakadonate lang ng dugo ay natusan ng babaeng buntis na ipilaglag ang bata? Tanong ng bagong dating na nurse. Sa tingin niyo, girlfriend niya kaya yung babae? Sagot naman ng nurse na siyang nagasikaso kay Frederick. Paano maging girlfriend kung kamukha na lalaki yun ng babae? Baka naman magkapatid sila, kaya gusto ng lalaki na ipa-abort ang bata dahil wala nga ako sa pinagbubuntis itong babae. Gumisi ang nurse ng nagasikaso kay Frederick. Kung ganun, kaysa maghulaan tayo, bakit hindi na lang natin sila gawa ng sibling DNA test para malaman kung sino ang totoo? At dahil nga dito ay nakagawa ng paraan ng mga nurse na makuha na ng sample si Calista. At dahil meron ng dugo doon si Frederick ay yun ang ginamit ng dalawang nurse para ma-check kung sinong tama sa dalawa.